So for today's video guys, magpapalit tayo ng ball race ng ating Click 160. So ito yung brand na ipapalit natin na ball race. Yan kung mababasa nyo, PCX yan. Pero pwede yan sa Click B2, B3, saka Click 160. Tapos bumili din tayo dito ng special tools na pangtanggal. Yung tawag dito. Tapos ito, spanner. So guys, magdi-DIY lang tayo disclaimer lang. First time natin mag-i-install na itong ball race sa ating motor. So sa tingin ko, kaya naman siguro natin. Tara, samahan nyo pa. Tanggal lang natin yung cover dito. Tapos ito yung tuluwagan natin. Bala ko sana, dukutin ko na lang dito. Kaso nahihirapan ako tanggalin. Kaya no choice tayo, babaklasin na lang natin to para hindi tayo mahirapan gumalaw. So sa pagtanggal ng mga bolts nito, meron po dito ng dalawang 10mm. Tapos dito naman, meron siyang screw dito kabilaan, dun sa kabila. Tapos meron siya ditong push lock, isa dito, tapos meron din sa kabila. Tapos dito sa taas. Tapos to, may screw din siya dito kabilaan. Tapos kapag natanggal niya lahat yan, ito, babaklasin niya lang to guys. May nakatago pa yan dito na may nakatago pang screw yan dito. Ayan. Ayan, babaklasin niya din yung kabilaan. Tapos pag natanggal niya na yan, pwede niyo na siyang sikwatin dito sa gilid. Binaklas na lang natin pati yung cover sa likod kasi ang hirap niya talagang kumilos kapag ang dami nakaharang. So ito, makakagalaw na tayo ng maayos. Dito pagkatapos natin tanggalin yung lock na tornilyo dito sa taas, bali 14mm yon saka 17mm yung lock nut na nandun sa likod, ay pwede na natin hugutin tong manibela natin para ma-access na din natin yung ball race nut natin dito sa itaas. Bali gagamitan ko lang nga yan ng spanner saka ng 32mm na dip socket na special tools na nabili din natin sa online. At para naman mahugot natin itong dalawang front shock niya, ay kailangan din natin tanggalin yung kapalodo niya. Bali 10mm nga pala yung size ng mga tornilyo niyan at ginamitan ko na lang din ng impact para mas mabilis yung pagbabaklas natin ng mga tornilyo. At pagkatapos nga natin mahugot dito yung T-post, kailangan naman natin tanggalin yung naiwan na railings dito sa pagkakabitan natin ng ball race. Bali nag-DIY lang ako dyan ng tubo na pamukpok para matanggal natin yung naiwan na railing sa baba at taas ng pagkakabitan natin ng ball race. Bali pakiramdaman nyo lang yung tubo kung kumapit na dun sa railing, saka nyo pukpukin ng paikot or kaya taas baba para matanggal yun yung railing sa naiwan. At ayun, kung makikita nyo, tumalsik na yung railings. Tapos tanggalin naman natin yung bandang sa itaas naman. Bali same procedure lang yan mga idol. Ayun, kung makikita nyo, ilang pukpok lang ay lumabas na kagad yung railing sa naiwan. Mas madali lang kasi tanggalin yan kung ikukumpara mo dun sa ilalim kasi medyo mababaw lang yung pagkakabao ng railing sa itaas kung ikukumpara mo dun sa baba. Bali, kumuha lang ako ng basahan dito. Isabay nyo na din yung paglinis nito bago nyo salpakan ng panibagong ball race. So, ito naman tatanggalin natin. Feeling ko dito ako mahihirapan. So dito tanggalin lang muna natin tong rubber seal nya. Hirap ah.
Yun. Ito lang guys. Yan. Kailangan matanggal to. Tapos ito, pupukpukin natin to. Palabas. At pagkatapos natin tanggalin yung naiwan na railings dun sa T-post, dito naman tayo sa may pag-i-installan natin ng ball race. Kinabit ko na nga pala dyan yung panibago nating railings. Tapos pinukpok ko lang yan ng dahan-dahan. Hindi naman masisira basta-basta yan mga idol, or hindi naman niya mabubungi basta-basta. Basta dahan-dahanin nyo lang yung pagpukpok hanggang sa bumaon siya. So yun, nakabit na natin yung upper railings. Bali, pinukpok ko lang siya ng dahan-dahan para masalpak siya. Tapos para malaman yung sakto na siya, gamit lang kayo ng ganito. Tingnan nyo kung may gatla sa ilalim. Ayan, kung wala nang space, ibig sabihin yan, nakasalpak na ng maayos yan. So yun, same process lang dito sa ibaba. Pupukpukin lang din natin ng dahan-dahan. Same process lang din sa ginawa natin sa taas. Lagyan lang natin ng konting langis dito para smooth lang siya ipasok. So yan, pukpukin lang natin siya. Yan, para lumapat. So yan, ito na lang din yung ginamit kong pangtuktok, yung special tools natin. Kung ikukumpara mo nga to dun sa railings niya sa itaas, di hamak na mas malalim nga pala yung pag-uupuan ng railings dito sa ibaba. Kaya kailangan natin yan, or siguraduhin natin na sagad yung pagkakabaon ng railings para mailapat natin ng maayos yung T-post. At pagkatapos natin i-install yung mga railings natin taas-baba, saka natin ito lalagyan ng grasa. Sa paglalagay pala ng grasa nito ay huwag natin titipirin para magtagal yung buhay ng ball race natin. High temp na nga na grasa yung ginamit ko dyan kasi yan lang ang meron ako at syempre goods na goods naman din to. At pagkatapos natin lagyan ng grasa dun sa taas, lipat naman tayo dito sa baba. Ganun din paglalagay mga idol, huwag niyong titipirin. At lagyan nyo na rin ng grasa dito naman sa may railings niya sa may T-post. Kung gaano karami yung paglagay natin ng grasa doon sa may railing sa taas-baba, same amount lang din ng grasa dito sa may T-post. Huwag nyo titipirin yan guys dahil yan ang magpapatibay sa ball race natin. At dito isabay ko na nga nilagay yung mga bulitas niya pati yung cover ng ball race. At pagkatapos sinalpa ko na rin yung T-post. At sinalpa ko na rin yung nut niya na may cover. Tapos isunod nyo dyan yung washer niya na may gatla. Saka nyo i-install yung pinaka top nut niya. Bali, dun kayo maghihigpit sa last na nut na ikakabit natin. Sa paghihigpit nito mga idol, huwag nyo masyadong higpitan. Yung tamang-tama lang. Kapag nahigpitan nyo na siya, saka nyo pakiramdaman yung play ng T-post kung okay na para sa inyo. At pagkatapos natin mahigpitan yung
ball race natin, pwede na natin i-install tong manibela natin. Bali, tutusok nyo lang ulit yan siya dyan sa may dulo ng T-post. Tapos may makikita kayong suksukan ng tornilyo dyan. Bali, babalik lang natin dyan yung bolt na may size na 14mm. Tapos yung lock nut niya is 17mm. So dito na ikabit na nga natin yung manibela niya at nahigpitan na rin natin mga idol. At smooth na nga din siya kapag nililiko. Hindi katulad yung dati na mararamdaman mo talaga na kumakanal na yung mga bulitas niya. At pwede na rin natin ibalik tong mga pairings niya. So hindi na nga natin mabibidyohan yung step by step na pagkabit natin ng mga pairing. Kasi same procedure lang naman yan dun sa pagbaklas. So ngayon kung nalilito pa rin kayo, pwede nyo balikan yung unang bahagi ng video natin dun sa pagbabaklas natin ng mga pairings. So ayun, sana may natutunan kayo sa pagbabaklas natin at pagkakabit natin ng ball race through DIY dito sa ating motor na Click 160. At kung nagustuhan mo yung video natin, baka naman pwede mong isubscribe yung ating YouTube channel at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga DIY tutorial video na katulad nito.